precious blood. While we were sinners, Jesus poured out all His love. Hallelujah. This is good news. Oh, this is good news. Oh, this is good news. Oh, yeah. This is good news. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, God. Woo. Our Redeemer lives. Oh, we worship you, God. Yeah. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, ladies, shout it out. I know He rescued my soul. Rescued. His blood covered my sin. I believe. I believe. I believe. Yeah. My shame It's taken away. my pain It's healed in His name. I believe. I believe. I believe. I believe. I raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. He lives, He lives, He lives in me. He died so that I find my life in Him. He lives, He lives, He set me set me free. free. I'm praising you, Jesus, the risen He lives. He lives, He lives, He lives in me. He died so that I find my life In Him, He lives, He lives,
alive. Worship you, Lord God. Our God is alive. Come on, let's worship Our God is alive. the Lord of Lords. Our God is alive. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. God is alive. Hallelujah. You are always there, God. We worship you, God. You're We always worship there for you, us. Jesus. You're always there to None comfort like us, you, Lord Lord. God. Your love is always there. We bless you, Your God. presence We is always worship you, there. Lord. Your mercy is always there, Worship God. you. Your power is always there. Your kindness is always there, Lord. Your faithfulness is always there, God. Hallelujah. The peace that passes all understanding is always there, Lord. Kapayapaan na nagmumula sa iyo na hindi namin naiintindihan, Panginoon. Ngunit patuloy na dumadaloy. Stay in the presence of the Lord, Church. Purihin natin siya. Bless you, God. Sapagkat siya'y karapat dapat na sa Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah. Come on, church. It's a love song, Lord God. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan nakamit sa piling mo, piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, mula sa'yo, oh Diyos. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Aming Ama. Wala nang papantay
puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Shout it out, Lord. Oh, yeah. Wala nang papantay sa'yo. Oh, Panginoon. Sa piling mo. Come on, so worship the Lord our God. Wala nang hahanapin pa, kundi sa piling mo, aming Ama. Papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko, kaya naisin ang puso ko, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Oh, Diyos, purihin ka magpakailanman. Di ka nagbabago, di ka nagkukulang. Oh, hallelujah. Oh, God. Inialay mo ang iyong buhay sa isang katulad ko. Nabayubay ka sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ko. Pag-ibig mo walang kumpay, matibay na sandigan sa iyong mga anak ay patuloy mong nilalay. Taas natin ating mga kamay, church. Purihin ka magpakailanman, purihin ka, ika'y karapat-dapat. Purihin ka magpakailanman, alay sa'yo aming pasasalamat. Mga pangakong di nagbabago, wagas na pagkalinga sa iyong mga anak ay patuloy mong nilalaan. Purihin ka magpakailanman, purihin ka, ika'y karapat-dapat. Purihin ka magpakailanman,
alay sa'yo aming pasasalamat. Purihin ka, O Diyos. Itataas ang ngalan mo. Dakila ka, Panginoon. O Diyos, di ka nagbabago. Di ka nagbabago, di ka nagkukulang, walang hanggan ang pag-ibig mo. Di ka nagbabago, Hallelujah! di ka nagkukulang, walang hanggan ang pag-ibig mo. Di ka nagbabago, di ka nagkukulang, walang hanggan ang pag-ibig mo. Di ka nagbabago, di ka nagkukulang, walang hanggan ang pag-ibig mo. Di ka nagbabago, di ka nagkukulang, walang hanggan ang pag-ibig mo. Di ka nagbabago, di ka nagkukulang, walang hanggan ang purihin ka magpakailanman. Purihin ka, ika'y karapat-dapat. Purihin ka magpakailanman. Alay sa'yo aming pasasalamat. Oh, oh. Come on, church! Sambahin na ating mga labi sa inyong sariling pananalita. Sambahin mo ngayon, Diyos. Purihin siya at itaas. Come on! Sambitin na yung mga labi. Gamitin mo ngayong mga labi, ang iyong mga kamay sa pagpupuri sa Kanya. Diyos na dakila, Diyos na buhay, inagbabago. Oh, we bless you, Lord. Purihin ka magpakailanman. Purihin ka, ika'y karapat-dapat. Purihin ka magpakailanman. Alay sa'yo aming Amen. Let's go! Hallelujah. Hallelujah! We bless your name, Jesus. Hallelujah. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang itaas sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Oh, we bless your name, Jesus. Hallelujah.
Sige po, manatili po tayo sa ating pagtayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 23:4. Nandiyan na po ba tayo? Psalm 23, verse 4. Sabi diyan, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikaw, aking kaagapay, ang tungkod mo, at pamalo, ang aking gabay at sanggalang." Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo. Alam namin, O God, na patuloy ka, Panginoon Diyos, maitataas sa lugaring ito. Dalangin ang puso namin, O God, na makatagpo ka namin at maihayag mo ang iyong dakilang plano sa bawat isa. Lord, thank you sa opportunity, O God, na nandito kaming lahat para magpuri at sumamba. Dalangin ang puso ko, Panginoon Diyos, na tanging salita mo lamang ang aming marinig, upang sa ganoon, Panginoon Diyos, ito ay lumago sa araw-araw ng aming buhay. More of you and less of me, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Hallelujah. Praise God. Tirik na tirik ang araw. Di ba? Talagang ibinigay ng God yan para walang maging hadlang sa ating pagsamba sa umagang ito. Ang topic po natin ay may pamagat na The Provision and Protection of God, Part 9. Ito po ay continuation ng Psalm 23 verse 4b na tinakel ni Pastor Bear last time. And we will start sa 23 verse 4c. Ito po yung sinasabi, "Thy rod and thy staff, they comfort me." Question, sa ating palagay, how come na merong rod and staff, pero still nandun pa rin yung comfort? Mamaya sasagutin po natin yan. Alam po natin, di ba natakil na before, sabi nga series po kasi ito, kapag pinag-usapan yung Psalm 23, ito na marahil yung pinakasikat sa lahat ng passage sa Old Testament. More quoted, recited, and memorized. Hindi lang po siya gamit na gamit sa mga Kristiyano, even mga unbeliever, hinahawakan yung passage na to. Pero sabi nga, di ba dito, ang passage na to ay ginagamit many times when you are grieving. Pag nagdadalamhati ka, kaya maraming tao ang nakakakuha ng comfort sa passage na to. Pero if you look at it, hindi naman talaga siya nakasentro dun sa grieving na yan. Kundi nakapokus siya sa psalmist's relationship to the living God in his own life. Agree po ba tayo na yung buhay natin bilang mananampalataya, hindi siya laging nasa green pastures, hindi siya laging nasa still waters. Di ba? May pagkakataon sa buhay ng mga mananampalataya na dumadaan tayo sa tinatawag na valleys of life. Tanong, meron bang masaya kapag dumarating tayo sa puntong yon? Nagbubunhi ba tayo kapag dumadaan tayo sa tinatawag na valleys of life? Normally, wala. Walang may gusto ng valleys na yan. Kaya nga, most of the time, ang prayer ng mga Kristiyano ay, Lord,
please get me out of this valley. Kasi wala namang may gusto na mahirapan, walang gusto na mag-grieve. Pero sabi nga, kapag sinabi yung valley, ano po ang pinatutungkulan dyan? Ito po ay lowest point ng buhay ng mga tao. Kung saan nandyan yung depression, nandyan yung trials, nandyan yung hardship and suffering. Most of the time, ang inaatake dito ay hindi lang yung physical, kundi pati yung ating emotional. Kaya importante po na maunawaan natin yung katotohanan patungkol dito. Sabi nga dyan, yung truth about life valleys, sabi dyan, inevitable. Ano ibig sabihin yan? Hindi kailanman yan kakayaning i-avoid. Hindi pwedeng, Lord, pass muna ako dito. Hindi po. Ang mga tao, either papalabas na dun sa valley, or yung iba naman, nandun sa situation na nandun siya sa valley, or yung iba naman po ay papasok pa lang. Ibig sabihin, lahat yan ay pagdadaanan ng mga mananampalataya. At sabi nga rito, hindi siya mamimili, sabi nga impartial, happen to everyone. Yung pain, hindi mamimili kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kasama. Ibig sabihin, even mabuti ka o masama ka, dadaan at dadaan tayo sa balis na to. At pangatlo, unpredictable. Hindi siya magpapaalam kung kailan siya darating. Di ba? Ibig sabihin, most of the time, dumadating yung difficulties ng buhay kapag off guard ka o off guard po tayo. Kaya sinasabi rito na mararamdaman natin to sa panahon na hindi natin akalain. And then, ang maganda lang po dito, sinasabi na yung balis is temporal. Ibig sabihin, may hangganan, may end. Kung may start siya, may end siya. Ang gusto lang ipatungkol dito, yung passage na to, ay lakaran natin hanggang sa malagpasan natin. Pero hindi po ito ating tahanan. Kaya hindi pwedeng mag-dwell ka lagi doon sa sitwasyon na yon. Ang maganda lang po dito, bakit kailangan dumaan sa ganitong sitwasyon? Yung purpose nito, makakatulong ito sa pag-build ng character, makakatulong ito sa ating faith, at makakatulong ito sa ating spiritual growth. Diba? Kung bakit patuloy tayong ini-encourage, patuloy tayong sinasabihan ng mga pastor, leaders na umaten. Kasi bakit? Para lang ba pampuno ng pews? Hindi po. Yan po ay ginagawa ng ating mga leaders for our own good. Sa ikabubuti po ng lahat ng tao na naniniwala sa Panginoon. Kasi bakit? Pag lagi tayo nag-aaral ng salita ng God, di ba may naiiwan dyan sa puso natin. Nag-i-install tayo o naglalagak tayo lagi ng salita ng God sa puso natin para pag dumating yung difficulties ng buhay, meron tayong mahuhugot. Huhugutan ng lakas aside sa ating Panginoon. Agree po ba tayo na ang isang tao na dumadaan sa lowest point ng buhay niya, sobrang hirap? Siguro iba-iba yung level na yun na daanan nating balis. Pero alam niyo po ba, kapag deep yung pinaka-lowest point mo, nadaanan mo na, anong mangyayari? Ang pakiramdam nito, nagsha-shutdown ang isang tao. Whether believer ka or not.
para siyang biglang hihinto. Ang paligid biglang humihinto. At normally, dito na po papasok yung maraming tanong na wise. Diba? Bakit ba, Lord? Diba? At laging tatandaan po natin kung bakit pinaghahanda tayo ng Panginoon. Kasi make and break ito ng isang mananampalataya. Kapag sobra na yung pinagdadaanan ng mananampalataya, nahihirapan tong makabalik. Pero what is good to God, meron siyang mga paraan na ginawa. Andyan yung mga tao sa paligid natin, andyan yung salita ng God, andyan yung Holy Spirit na gagabay sa atin para masurpass natin yung ating pinagdadaanan. May 3 points po tayong pag-aaralan ngayong umaga. Sabi diyan, comfort. This is the provision that we need, di ba? Kailangan ba talaga natin yung comfort kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok? Yes. Kasi sabi nga dito, lahat dadaan dyan. Ang comfort, ang siyang magsisilbing safe shelter ng ating isip, ng ating katawan. Kasi pag nandoon ka, parang pakiramdam mo, mag-iisa ka. Pero ano ang ginagawa dito ng comfort? Binibigyan tayo ng lakas, binibigyan tayo na yung emotion natin mag-rest, makapahinga. At the same time, binibigyan tayo ng pag-asa para masurvive yung pain. At pag nangyari yon, mag-i-start yung healing ng mga nandoon sa balis na yon. Tandaan po natin, unang nadidrain po yung energy ng mga taong nasa balis of life. Yan po ang nawawala. Praise God. At yung comfort, ang siyang magsisilbing fuel para hindi tuluyang ma-burn out o ma-despair o sumuko yung tao. Pati agree po ba tayo? Kapag ang tao nasa gitna ng pagsubok, hindi yan nakakapag-isip ng tama. Pero kapag nandyan yung comfort, ano mangyayari? I-clear niya yung direction. Kumbaga sa kung kumaliwa yung kanyang perspective, babalik ito sa dati. Yun po yung power ng comfort. Kaya importante na malaman ng bawat isa yung kahalagahan nito. Pati tatandaan po natin, aside po sa divine comfort na nararamdaman ng isang taong nasa gitna ng problema, alam niyo po, yun po yung pakiramdam na hindi mo alam kung saan nagmumula. Although tayong mga Kristiyano, alam natin sa Lord lang yun. Di ba? Yun yung time na kung saan yung heart mo na, sabi nga durog na durog yung heart mo, ang gagawin ng God, seselyuhan niya yan para hindi tuluyang bumagsak o mag-fall apart yung ating mga puso. Kasi pag ang puso, ano mangyayari kapag sumuko? Hihinto ang lahat ng bagay. Bibitawan mo ang lahat ng bagay. Sabi nga, ang comfort ang nakakapagbigay ng stamina sa isang taong nandun sa balis para magpatuloy kahit nandun siya sa difficult season ng kanyang buhay. Letter A, comfort is universal. Bakit sinabing universal? Pangkalahatan, global. Ibig sabihin, lahat ng tao dadating dyan sa sitwasyon na nasa balika. Kaya importante yung comfort na ito. Kasi di ba binanggit natin, merong trials tayong pinagdadaanan, may grief, may mga weaknesses tayo, regardless kung sino po tayo. Walang magsasabi rito na siya ay malakas throughout.
meron tayong, kumbaga stages kung saan dadaan po tayo rito. Kaya no one is exempted. Sabi nga dyan, gaya ng binanggit ko kanina, nagkakaroon ng spiritual fatigue, kaya kailangan po ng comfort. Yung mga dumadaan sa pagsubok. Kaya importante na mag-aral tayo ng salita ng God para sa ganon kapag dumating yung pagkakataon na gamitin tayo ng God to comfort others, tama yung sasabihin ng bibig natin. Di ba? Kasi design po ng Panginoon ang isang tao na hindi dapat mag-isa. Kailangan niya yung kanyang kapwa para ma-lift up siya during that season. Dahil likas nga na ang tao ay mahina, hindi niya kayang mag-isa, hindi niya kayang magtagumpay sa kanyang kakayanan. Pwede nag-i-excel tayo sa ibang bagay, sabihin na natin, yung mga secular thing, pero pagdating sa atin, sa kabuuan natin bilang mananampalataya, hindi po natin kaya without the shepherd. Walang pagkilos ng God, wala. Kaya nakakaawa, sabihin na natin yung word na nakakaawa, yung mga tao na wala pang pagkilala sa Panginoon. Kung tayo nga na believers na, nahihirapan ma-overcome yung mga lowest point ng buhay natin, how much more sila? Diba? Kaya minsan marami tayong nakikita o napapanood na tinatapos nila yung buhay nila, akala nila katapusan na yon. Para hindi na nila maramdaman yung pain. Pero hindi. Iyon ay walang hanggang kaparusahan. Walang hanggang suffering yung mangyayari. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, kailangan makita sa atin yung mga traits para maabot sila. Letter B, the word comfort means to cheer and to encourage. Yun lang po ang gagawin natin. Sometimes nga wala tayong pwedeng sabihin sa isang taong nagpipighati eh. Sa totoo lang, hindi mo kaya siyang ipacify kasi nga, hindi siya makikinig kahit anong sabihin natin. Ang gagawin lang natin is intindihin o pakinggan siya sa lahat ng kanyang sinasabi. Kasi tatandaan po natin, the only thing na gagawin natin is to cheer up that person. Anong ibig sabihin? Bring light dun sa panahon ng darkness ng buhay niya. Hindi light po ang ibibigay natin. Hindi po natin dadagdagan yung dark. Yun lang po ang dapat sabihin ng mga tao na gustong mag-console sa other person. Sabi nga rito, ini-encourage. Ang comfort, ini-encourage niya yung tao na maging malakas. Keep going, huwag kang magkukwit. Kasi yun po ang initial na gagawin ng isang taong lugmok sa pighati. Gusto niya mapag-isa, gusto niya nang mag-quit. Lalo na sa mga mananampalataya. Kasi nga minsan sasabihin mo sa sarili mo, Lord, nandito naman ako. Pinaglilingkuran naman kita sa abot ng makakaya ko. Pero bakit? Pero dahil nga mabuti ang God, maraming tao siyang ginagamit para muli tayong ma-lift up, kaya nakakapagpatuloy po tayo. Huwag natin sabihin na magaling siyang mag-comfort, hindi po. Yung comfort na ginagawa niya ay merong guidance ng Panginoon po yan. Kung wala, para lang yung batingaw na umaalingaw-ngaw. Wala tayong maa-absorb. Kaya importante po yan. Sabi nga dito, ang comfort, di ba minsan, di ba, yung experience na experience natin during that moment
ito po ay gagamitin din po natin sa kapwa natin mananampalataya o even hindi mananampalataya, yung mga tao. Letter C, the word comforter in the New Testament, nasa John 14:16 siya. Sabi nga rito, yung comforter, called to one side to help, ito po ay tumutukoy sa banal na espiritu. Kung babasahin po natin yung mga binanggit ko kanina, makikita natin dyan na siya yung hininging patnubay ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. Sabi niya nga, kailangan kong umalis para maipadala yung helper sa inyo, para yung helper na yon ang siyang mag-guide, siya mag-i-strengthen, at the same time, siya yung mananatili sa atin na magpawalang hanggan. Hindi po siya aalis sa ating mga puso. Unless gusto natin siyang paalisin, hindi pa rin siya aalis. Kahit gusto natin siyang paalisin. Mahihinder lang natin yung kilos niya, pero hindi siya aalis. Dahil yun po ang pangako ng Panginoon. Di ba sabi dyan, John 14:16, babasahin ko lang po siya ng mabilisan. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama nyo magpakailanman. Si Jesus ang humiling yan at nagbigay. Siya ang unang tagapayo at pangalawa yung banal na Espiritu. John 14:26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Magtuturo, maglilinaw ng mga bagay sa Biblia na hindi natin naiintindihan. Kaya, every time, di ba, sinasabi ng ating mga butihing pastor, mag-pray muna bago magbasa kasi hindi yan kaya ng pansarili nating kaunawaan. Yan po ay sa tulong ng banal na Espiritu, kaya natin siya naiintindihan. Ngayon, yung John 15:26 and John 16:17, basahin na lang po nyo yan sa ating mga tahanan. Basta ang tumutukoy po dito kung paano nag-ooperate ang banal na Espiritu. Second, rod and staff. This is the protection. Sabi nga yung rod dyan, defense and protections against the enemy. The staff guide and pull straying sheep back safely. Pero ano sinabi sa letter A? The more acceptable idea is that the two terms refer to one and same instrument. Ibig sabihin, may although different siya ng role, different siya ng usage, pero may pagkakataong sabayan ginagamit ng Panginoon. Kasi naniniwala siya na ang trials, hindi lang sometimes nanggagaling outside, pero nanggagaling din inside. Di ba? Halimbawa, hindi lang tayo palo ng palo, kundi dapat din nandun yung pagkakataon na pinaparamdam natin na ito yung tama. Ginaguide natin siya. Di ba parang sa tao rin yan? Hindi mo siya basta didisiplinahin, pero dapat ipapaunawa mo rin sa kanya bakit siya dinidisiplina. At sinasabi dito na yung tools na yan ay gagamitin ng shepherd para sa protection ng mga sheep. Kasi hindi naman po pwedeng pabayaan lang natin siya. Di ba kung mapapansin nyo, yung staff, meron siyang bend. Kung mapapansin nyo yung Moses,
Di ba may hawak siya, may tungkod? Ngayon, pag pinul ka niyan, ano mangyayari? Sasama ka lang ba bigla? Siguro may mga sheep na ganun, sasama lang. Pag hinatak, sasama. Pero may sheep na magpupumiglas. Kapag nagpumiglas, ano nangyayari? Nasasaktan siya. Pero dapat, in every discipline, maramdaman ng tao na dinidisiplina na ang basis ng ginagawa na yon ay dahil sa pagmamahal sa kanila. Di ba? Wala naman tayong rason para idisiplina ang tao. Ang Lord ang magdidisiplin, pero dahil para sa kaayusan, dinidisiplina ang tao dahil mahal mo siya. Ayaw mo siyang manatili sa ganong sitwasyon. Di ba? May church ba na bahala ka na? Sige, gawin mo kung anong gusto mo. Hindi. Kasi bakit? Pananagutan po yan ng mga namumuno ng iglesia. Una, mananagot sila sa Panginoon at mananagot din sila sa iyo. Kasi pinabayaan mo sila. Kaya napaka-buti ng Panginoon, although gumagamit siya ng lakas, pero gumagamit din siya ng, sabihin natin, love and concern dun sa tao. Sabi nga rito, paano ba natin malalabanan yung outer threat? Tandaan niyo po, ang isang tao na nasa difficulties ng buhay, dapat marunong siyang mag-set ng kanyang limit. Ano po ibig sabihin? Marunong siyang mag-say no sa mga toxic na tao. Huwag laging ini-entertain yung mga bagay na sinasabi ng mga tao na nagiging dahilan para ma-shake ka sa buhay. Di ba? Hindi naman natin kailangan yung maraming kaibigan. Ang gusto natin, kaibigan na totoo sa atin. Pero kung dahil kaibigan ka nga and then marami kang naririnig na hindi okay, better to limit that person. Kasi tayo lang yung masisira. Sabi nga dito, i-protect natin yung energy natin, yung time natin, yung mental health natin. Lagi natin yun ipoprotect. Lahat ng energy natin, bigay na lang natin sa God. Huwag na sa mga bagay na masisira rin tayo. Pati, laging tatandaan po natin, anumang laban, hindi siya pwedeng sukuan. Dapat lagi siyang haharapin ng tao. Even mananampalataya, hindi sinabi ng God na takbuhan mo ang problemang yan. Hindi. Haharapin po natin ng may lakas. Yan. Kasi pag nangyari yan, kapag na-prevent mo na yan, yung healing ng inner struggle mo, unti-unti. Yung stuff na yan, sabi nga, eventually makikita mo na yung fear mo, yung worries mo, yung self-doubt mo, ay unti-unting matatanggal. Di ba? Naka-experience na po ba kayo ng tao na nakapag-usap sa inyo? Akala mo malilip up ka? Eventually lalo kang bumagsak? Dapat may ganun po tayong instinct. Dapat ipiprevent po natin yung mga ganung klase. At dapat ang isang tao matutong tumanggap. Kung mahina ka, sabihin mong mahina ka. Kung weak ka during that time, sabihin mo. Kasi kung hindi ka matutulungan ng walang mababago. Kasi sabi mo okay ka eh. Di ba? At tatandaan po natin, para ma-heal yung inner struggle natin, babalik ulit tayo sa Word. Para sa ganon, lahat ng pinapaniwalaan natin, yun yung i-cultivate natin para sa ating mga pinagdadaanan. And then, this instrument is not, letter B, this instrument is not only one of care and protection, but also the emblem of compassion and concern.
Gaya ng tinanong ko kanina, bakit may rod, may staff, pero nandun pa rin yung comfort? Kasi hindi para sa atin yung para i-hurt tayo. Yung pamalo na yon, yung tungkod na yon, ay gagamitin. Hindi yan para i-harm yung plaque, kundi gagamitin to guide us, to rescue us, and to comfort us. Kaya, yun po yung sinasabi. Ang illustration po natin dito, di ba nakakakita naman na tayo ng mga larawan ng sheepfold? Yung kulungan ng mga sheep, di ba pag gabi ginagather yon at pinapapasok. Iisa lang po, parang as per dun sa nakita ko, iisa lang yung kanyang dadaanan at lalabasan. Pero sabi nga doon, yung lugar na yon, open air lang siya, yung entrance. Wala siyang wood. Di ba? Yung iba magtatanong, bakit nga ba hindi na lang nilagyan ng wood yan? Ano ang ginagawa ng shepherd? Doon siya, kumbaga saan, doon siya ibig sabihin, doon po siya nakapwesto. Doon sa air entrance na yon. Ano ibig sabihin nun? Siya yung nagsisilbing door ng ship. Ibig sabihin, anuman yung mga predators na pupunta dyan, dadaan muna sa kanya. Ibig sabihin, siya ang lalaban muna bago ma-penetrate yung ship. Ibig sabihin, itong problemang pinagdadaanan natin, na pagtagumpayan na yan ng God. Yan ay parang shadow na lang. Di ba? Ang shadow ba, nakakasakit pa? Nakakapatay pa ba yung shadow? Hindi. Gugulatin ka lang kasi mas malaki sa'yo. Pero, kailanman yung shadow, hindi na siya makaka-harm. Kasi si Lord na yung nag-conquer dyan sa battle na yan. Tatandaan po natin, bakit sinasabi po, kasi nire-risk niya yung buhay niya para lang sa safety ng kanyang ship, di ba? At laging tatandaan natin, kung paano tayo i-handle ng God, hindi siya by group. Hina-handle tayo individually, by names. Kaya, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Pati every time na dadali niya sa bali yung, kung tutuusin niyo po, yung bali, pinapadaanan niya ng shepherd, hindi para, sabi nga, di ba, hindi para i-harm. Kasi yung lambak, ibig sabihin, may mga matatarik na ano yan, sa pagitan po yan ng mga hills and mountain. Ngayon, kaya minsan inaalaw ng God yan, kasi dun sa balis na yon, nandun yung mga malalagong halaman. Nandun yung stream of water. Ibig sabihin, may something, after that hardship, may something na nandoon na promise ang God sa bali na yon. Even, di ba sa death, pag sinabing death, ang ano natin is parang, siyempre malulungkot ka kasi kamatayan yon. Hindi na yung babalik. Pero alam niyo po ba, sabi nga ng isang popular author, ang death daw po ay beranda lang. After that death, e-exit ka dun sa beranda at makikita mo yung malaking plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya sobrang ma-amaze ka sa love ng Panginoon na although iniwan niya tayo, pero inayos niya na. Inaayos niya. Tayo lang ang dapat maging sensitive sa lahat ng kanyang tinuturo. And then, third, a detailed study of the instrument. Dahil nga sabi nga kanina, parehas naman siya ng gamit, pero i-discuss natin siya separately.
Sabi ran, the rod is the special instrument and is a symbol of much the Lord does in spiritual way. Sabi nga, some say that the rod is emblematic of the Word of God o symbolizes the Word of God. Yung pamalo ay Word of God po yan. Sumasagisag, ginagamit sa paggabay, sa pagtatama at pagpapakita ng kapangyarihan. Di ba? Kapag maraming Word of God na nasa puso mo, kayang ma-reverse yung fear, kayang i-reverse nito yung mga bagay na nag-aano sa ating kaisipan, naglalakbay sa ating kaisipan. Di ba? Sinasabi nga dyan, kung alam mo na God is in control, anong dapat mong ikatakot? Pati dito sinasabi dyan, kapag ang Word of God nasa iyo during that time, di ba may promise ang God? Ano po yung promise ng God? Na siya yung hiding place ng bawat mananampalataya. Di ba? Nasa Kanya yung kapahingahan ng bawat mananampalataya. And then, kapag nandyan yung Word of God, nandyan yung inner peace. Naka-encounter na po ba kayo? Balisang-balisa ka and then nagbasa ka ng Bible, biglang naging stabilize yung emotion natin. Yung po yung tulong ng Word of God sa mga taong nasa kapighatian. And then, number 2, some say it is the instrument of power and authority like what He did to Moses. Paano po yan isi-show? Diba? Gaya ng binanggit ko kanina, nasa kamay ng Panginoon yung authority and power. Ibig sabihin, God is in control absolutely. Meaning, walang trouble na mababypass siya. Walang pwedeng bumaypas sa kanya na anumang kapaghatian. Siya rin yung nakakaalam kung kailan ito titigil. Sabi dyan, siya yung sovereign God. Di ba? Sometimes God allows yung mga difficulty sa buhay ng mananampalataya para maiayos tayo. Maging tama yung ating mga character. Kasi minsan ang sheep o yung tao mananampalataya, sobrang gala yan eh. Gala ng gala. Pag gumala yan, pupunta yan kahit saan niya gustong pumunta. Anong gagawin ng God? Yung pinagdadaanan mo, kaya niyang i-turn into good, kahit pangit pa yan. Sige, daan ka muna dyan. Total, gusto mong magliwaliw. Pero, what is good sa God, hindi ka niya iiwan during that moment. Sabi nga, kung ang God, ang siyang nagsusustain sa bawat mananampalataya para ma-endure yung pain, do you think meron pang pwedeng, meron pa bang limitation ng God? Di ba wala na? Tandaan niyo po, kadalasan, ang isang tao na nasa valleys of life, anong nangyayari? Gaya ng binanggit ko kanina, may pagkakataon na ang isang tao na nandun sa sitwasyon na yon ay nakakaranas ng peace. Hindi niya alam kung paano nangyayari. Yan po yung divine peace na sinasabi ng Panginoon. Sabi nga, walang storm, walang trial na hindi siya magro-rule. Diba? Wala tayong dapat ikatakot. Sabi nga, walang bagay na nangyari nang wala siyang final say. Ibig sabihin, kaya dinadaanan natin yan, inalaw ng God yan na mangyari. Ang tanging gagawin lang natin, alamin, ano ba yung tinuturo ng God during this season? And then
number 3, some describe it as instrument for examination and counting. Anong sabi sa Ezekiel 20:37? Susupilin ko kayo para sundin nyo ang aking tipan. Yung iba naman translation niya, susuriin ko kayo sa pagdaan nyo sa ilalim ng aking tungkod at patitibayin ko ang kasunduan ko sa inyo. Ibig sabihin nito, yung pamalo o yung Word of God ay nagsisilbing test o audit sa personal values natin. Agree po ba tayo kapag easy ang buhay natin, ang projection natin is strong? Diba? Malakas. Kasi good naman yung buhay natin. Walang dapat ikahina. Pero the moment pumasok yung pressure, ano nangyayari? Doon siya nasi-shake. Doon nakikita yung resilience ng isang tao. Kung gaano siya katatag at gaano niya panghahawakan yung integrity na meron siya. Di ba? Kapag easy kasi, lahat yan, mapapakita mo yung lahat ng pinag-aralan natin sa Bible, mapapakita mo yan. Pero the moment may pressure, dyan na nagsishake. Dyan na yung faith natin, dyan na tayo, yung integrity natin, yung word of honor, biglang nagtutwist. Kaya sinasabi rito, yung word of God ay examination and counting. Kumbaga sa tinetest niyan yung character natin, nire-remove niyan yung fake behavior natin. Di ba? Kasi nasa Word of God na po lahat ng dapat gawin ng isang tao. Pero sabi nga, kapag nawala yung comfort, ano mangyayari? Ano papalit? Yung halimbawa, meron tayong pinapahintunan ng God yung acting natin. Gaya ng binanggit ko kanina, anong sinabi? Aminin natin kung tayo ay mahina during that time. O, anong gagawin ng God? Sige nga, tingnan ko nga. Kung totoo yung ginagawa mo, totoo yung appearance mo. Pag nandyan yung stress, di ba papasok, pag walang comfort, stress ang papasok, at titingnan ng God, paano mo ba i-handle yung katotohanan? Yung reality ng sitwasyon na wala tayong pangsaing. Paano mo ba yan i-handle na walang pantuition ng anak mo? Di ba? Nakikita. Wala naman sigurong nai-stress ng nakangiti. Di ba? Wala po yun. Sabi nga dito, the moment, yung test na yan, kapag nasa paghihirap tayo, tinetest niyan yung ating mental, physical, and emotional. Naka-experience na po ba kayo na kapag malungkot ka, parang ayaw mong bumangon? Pag nakipag-away ka, ayaw mong bumangon. Nagmumukmuk ka doon sa kwarto mo. Hindi ako aatin. Kasi bakit? Kasi nakipag-away ako eh. Pero yung ba ang gusto ng God? Okay, nandyan na yung problema. Pero ang sinasabi rito, harapin mo. At anuman yung bagay na nangyari, maging tama yung disposition mo para hindi po tayo mag-give up. Tapos, in counting, makikita natin kung paano to kinakount ng Panginoon during that time, yung Word of God. Di ba kapag walang-wala ka na, halimbawa, sad-sad na, wala ka nang malalapitan, ano nangyayari? Nagiging mapagpasalamat tayo kahit sa maliliit na bagay. Di ba kung well abundance ka, andyan yung abundance sa'yo,
Di ba parang okay lahat, pero pag wala na, kahit yung health mo, ipagpapasalamat mo. Di ba minsan nagsasabi tayo na, Lord, bakit ang hirap-hirap ng buhay ko? Pero malakas ka naman. Pero the moment na naintindihan mo yung salita ng God, ipagpapasalamat mo yung health. Kasi bakit? Yung health po, hindi yan matutumbasan ng anumang treasure sa mundong ito. Yung paghinga natin, hindi yan matutumbasan. And then another, ito din po yung panahon kung saan nai-evaluate natin yung ating sarili. Kapag nandito tayo sa posisyon na to, paano po nai-evaluate yon? Na ilalagay natin sa tama, ano ba talaga yung mahalaga sa akin? Yung dreams ko ba o yung paglilingkod ko sa Panginoon? Makikita natin dyan, maitatama yung perspective natin dyan. And then letter B, the staff was also, the same po isa sa B, the same din po ito, pero dito the staff was also a special instrument. In its two is a symbol of much the Lord does in spiritual way. Dalawa na lang po ito. The staff is considered symbolically the Holy Spirit. Dahil nga mabilis lumihis o gumala ng malayo ang isang kawan ng sheep, kaya ginagamit ng God, ng shepherd, yung kanyang staff, yung kanyang tungkod para dahan-dahan silang maibalik. Yung Holy Spirit, ganun po kumbaga sa kamelo, yung kanyang pag sa mga mananampalatayang nagkakamali. And then, sinasabi din po dyan, the staff indicate guidance. Ano po ang ibig sabihin yan? Tatandaan po natin, ano man yung nangyayari sa atin, sa sitwasyon, yung hard times natin, siya pa rin, ang Holy Spirit pa rin, ang siyang nasa tabi natin lagi. Ibig sabihin, yung inner peace, yung clear wisdom and courage ay ibinibigay ng Panginoon. Kaya, ang tanging gagawin lang natin is mag-pray, mag-read ng scripture, at mag-listen sa conscience na meron tayo. Ano nga ba yung pinapagawa ng God? Seeking at eventually, importante po na matuto tayong maghanap ng tamang magka-counsel sa atin. Importante po yan. Hindi po basta-basta yan. In conclusion po, sabi dyan, to you who need comfort, look to your heavenly Father for it. Sabi, magtatapos po ako dito sa sa ating binasa kanina. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sa ating palagay, bakit kaya nakasulat dito na I walk? I walk. Bakit hindi na lang I run? Kasi gusto ng God na bawat step natin during that difficulties ng buhay, makita natin yung lesson na itinuturo niya. Hindi natin yan pwedeng mabilisin. Ito po ay proseso ng mga mananampalataya para eventually darating yung panahon na kung saan mas lalo tayong maging kagamit-gamit sa kanyang uwasan. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa lahat ng aming narinig sa umagang ito. Dalangin namin, Lord, na lalo ka pa namin, Lord, makilala sa mas malalim na paraan para sa ganun, Lord. Kung ano man yung purpose o plano mo sa bawat isa, mangyari ito ayon sa iyong kalooban. Lord, ikaw lang lagi, Lord, ang aming pupurihin, and sa oras na to, Lord, continue to bless your people, O God, na nagbigay ng panahon
para sa iyong mga salita. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Let's continue to be in the attitude of worship, and let's prepare our hearts as we worship the Lord through our giving of our tithes and offering. Hawakan po natin ating mga envelope, and let's come to God in prayer. Lord, salamat Panginoon muli sa pagkakataong ito. Salamat Panginoon at patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat Panginoon as we continue to worship you, Lord, through our giving of our tithes and offering. Ang dalayan ko ang bawat puso ay malinis at tapat na magbibigay sa iyo. Lord, sa aming pagtayo, kalakip ng aming pananampalataya, ay patuloy naming maranasan ang iyong mapagpalang kamay. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na tayo tumayo to come forward and give our tithes and offering. Let's now proceed to our digital announcement. Welcome to Jesus Our Life Christian Church. Proclaim God's Word anywhere and everywhere through JOL official merchandise. We have mugs, coasters, mouse pads, and ref magnets. Pre-orders are also available. Approach the JOL Media team to get yours. For more announcements and updates, please like our Facebook page. Have a blessed day.
Welcome to Jesus Our Life Christian Church. But today, gaganapin po natin lahat po ng activity ng fellowship group. Okay? Patuloy po tayong manalangin because of nagkaroon po tayo ng konting pahinga with regards to sa pag-ulan. But let's pray that ang panahon po ay magpapatuloy na maging maayos para this coming Wednesday, patuloy ko po inaanyahan sa ating midweek service. For 4 consecutive Wednesday ay nagkaroon po tayo ng online. But praying na this coming Wednesday will be dito po tayo sa sanctuary o dito po sa church. Okay? So, at this point po, ay tayo po tumayong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Lord, salamat Panginoon muli sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng iyong salita na aming tinanggap sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na patuloy na ikaw ang aming pastol, Panginoon, na naggagabay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At Lord, patuloy na pagkilos mo ang Panginoon, aming dalangin, Panginoon, sa bawat isa sa amin at bilang iglesia. Salamat, Panginoon, sa iyong abang lingkod na ginamit ng Pastora Marichu Tumala, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, continue to increase the level of her faith, pangpatuloy na magamit mo siya, Lord, sa iyong kariyan. Lord, sa umagang ito ay patuloy na pinagyaman mo ang aming puso ng iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng katugunan ng aming mga panalangin sa umagang ito, sa lahat ng mga tumanggap ng probisyon sa kanilang pangailangan. Salamat, Panginoon, kagalingan sa kanilang karamdaman. At Lord, binibigyan mo ng kapayapaan, Panginoon, ang mga puso, mga kaisipan, Panginoon, na mayroong pagkagulumihanan, Panginoon. And even, Panginoon, yung kagalakan na patuloy na nagagaling sa iyo. Salamat, Panginoon, indeed, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At dalayan ko, Lord, kung gaano mo kami pinagpala sa umagang ito ay magiging daloyan din kami ng pagpapala sa iba pa na taong aming makakausap kung saan mo man kami dadalin. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your overwhelming presence. Thank you, Lord, for your love, for your grace and mercy. Thank you, Lord, for all the blessings that you have given us and for you about to give us. Dismiss us with your love and your prayers and receive now the benediction. And now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. The people of God says, Amen and amen and amen. Good morning. Sa bawat isa, God bless you all. See you this coming Wednesday in our midweek service, Intercessory Saturday, and next Sunday sa ating worship celebration. God bless you all. Keep safe, everyone. Thank you for tuning in to our online streaming service. Outlines of the preaching and other weekly activities will be distributed by our church leaders for further Bible study. We would also like to encourage everyone to read their Bibles, meditate, and pray during these times. For more announcements and updates, please like our Facebook page. Have a blessed day.